mapaghandaan ang muling pagbabalik nito. Halos umabot 1 taon bago niya muli itong nakita at hindi niya iyon inaasahan. Nang lumipas ang ilang buwan mula ng huling araw nito dito ay nawala na rin sa kanya ang pag-asang babalik ito sa asyenda. Pero ngayong nandito ito ay hindi niya alam ang ikikilos. Simula nang matulungan ng pamilya nito ang kanyang ama ay nagsilbi na siya sa malaking bahay at iba pang trabaho sa bukid. Ngunit ngayon lang ang araw na gusto niyang maglaho at hindi umapak sa lupain ng amo. "Are you fine here, iho?" Tanong ng ina nito. Naririnig niya ang usapan ng mga ito dahil siya ang naglalagay ng mga pinggan at kubyerto sa hapag. Nakilala niya ang mga kapatid at mga magulang nito at tulad ng kanyang tunay na amo ay mababait rin ang mga ito. Ngunit kahit mapagkumbaba ang mga ito ay hindi niya mapigilan na hindi makaramdam ng ilang. "I'm fine, Mom," sagot ni Sais. Napapikit si Alana kapag naririnig ang boss nito dahil otomatiko ang pagkislot ng kanyang dibdib. "Mas mapapanatag ako kung may magbabantay sa'yo dito. A personal maid, perhaps." "Do whatever you want, Mom. I'm fine with your decisions. I can't disagree though." Nagsimula na itong kumain habang siya ay naglalagay ng mga tubig at juice sa mga baso ng mga ito. Baka gusto ni Alana na siya maging personal maid ni Sais, Auntie. Hindi naman mabigat ang trabaho niya rito kaya malaki ang oras niya for sure. Right, Alana? Napaigtad siya dahil sa pagbaling sa kanya ng amo. Hindi man niya gusto pero agad siyang umiling. "Pasensya na ho, sir, kung tatanggi ako sa offer niyo. Mas kailangan ho ng tatay ko ang oras ko. Pasensya na po talaga." Pagtanggi niya. Napabaling siya kay Sais dahil ramdam pa rin niya ang mga titig nito. Simula noong nangyari sa sala kanina ay hindi na naalis sa pakiramdam niya na parang may nakatitig sa kanya at kapag bumabaling siya rito, ay palagi nagkakasalubong ang kanilang mga tingin na agad niya namang iniiwasan. "Pwede naman kayo magstay in. Marami ang kwarto at mas mapapaganda ang kalagayan ng tatay mo." Dugtong pa nito na ikinangiwi niya. Tumayo siya ng maayos matapos magsali ng mga inumin. "Naku sir, nakakahiya ho. Isa pa ho ay tumutulong din po ako sa bukid." Hindi na natapos ang mga sinasabi niya dahil sa pagsabat ni Sais. "Don't pressure her, Leo. I can find another personal maid better than her. I hate forcing someone for their service." Parang pinasukan siya ng malamig na hangin sa sikmura dahil sa diin ng mga salita nito, lalo na ang huling kataga. Nakagat niya ang mga labi dahil sa makamundong alaala na pumasok na naman sa isip niya. Tama ho si Sir Six, Sir Leo." Sang-ayon niya kahit hindi maganda para sa kanya ang dating ng mga sinabi nito. "It's Six. Don't call me sir. I'm not your boss." Magaspang ang pagbitaw nito ng mga salita kaya hindi niya napagilan ang paghigpit ng hawak sa pitsil. "Pero, amo ko na rin kayo dahil pinsan niyo ang amo ko." Gusto pa sana niyang idugtong iyon ngunit pinutol na naman siya dito. "I'm not your compensator. So yeah, you should stop calling me sir. Or you better not call my name anymore." Nagkibit-balikat pa ito habang abala sa pagkain. "Here you are again, Sais. Stop being rude." Saway ng ina. "I'm not rude, Mom. I just want to explain what's the difference between her compensator and her boss cousin." Naiiling na tumingin sa kanya si Mrs. Miller at nagpapaumanhin na tumingin. "Sorry for that, Iha. I hope you understand his situation." "What situation, Mom?" Bakas ng iritasyon sa mukha nito kaya hindi na siya nagsalita pa. Nakikita niya lagi itong iritado at hindi man lang umingiti. Ibang-iba sa lalaking aksidente niyang napagbigyan ng kanyang kaberhenan. Akmang tatalikod na sa Alana sa mag-anak nang marinig niya ang pagkahulog ng kubyertos. Tumingin siya doon at nakita niyang nasa ilalim iyon ng paa ni Sais na malapit lang din sa kanya. Mabilis siyang yumuko upang pulutin iyon. "Nice," dinig niyang sabi nito. Napatingala siya at halos mag-init ang buo niyang mukha nang makita ang mukha niya ay hindi nalalayo sa gitna ng mga hita nito. Bahagya siyang nakaluhod dahil sa pagpulot ng kutsarang nahulog. "Malaki pa rin." Dugtong nito na nakangisi at nakatuon ang mga mata sa dibdib niya. Nagtagis ang mga bagang ni Alana na mabilis na tumalikod. "Papalitan ko na lang ho." Labas sa ilong na sabi niya. Pagkatalikod ay napairap siya dahil sa kabastusan nito. Nagdadabog ang mga hakbang niya pabalik sa kusina dahil sa pamamahiya nito. Inis niyang inayos ang botones ng suot na polo shirt. Hindi niya na malayang natanggal iyon na halos ikaluwa na ng dibdib niya.
Sa pagyuko ko siguro. Nagngingit-ngit na bulong niya sa sarili. Itinapon niya papunta sa lababo ang pinulot na kutsara dahil sa sobrang inis. Hindi niya matanggap na ganoon ang ugali nito. Hindi man lang siya pinatapos magsalita tapos sarkastiko pa ang bawat sagot. Sinimulan niyang hugasan ang mga natitirang hugasin at hindi na bumalik pa sa hapag. Ayaw niyang tuluyang mawala ng respeto kay Sais dahil amo niya pa rin ito. Kapag hindi siya nakapagpigil ay masasagot niya ito ng pabalang. I need water. Tumaas ang kilay niya dahil sa boses ng bastos. Paglingon niya ay bahagya siyang napatili dahil nasa likod na pala niya ito at biglang naghugas na ang kamay sa gripo kaya ang kanyang dibdib ay dumiin sa braso nito paglingon niya. Walang hiya. Nauusal niya sa sobrang gigil. It's bigger now. Salip ay sabi nito. Ano? Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng boss dahil sa gigil niyang sapakin ito dahil sa kapangahasan. Your bosom is bigger now than the last time I touched it. Parang wala lang dito ang mga sinasabi. Samantalang siya hindi na talaga mapigil ang pagkairita. Tarantado ho kayo! Asik niya. Tumango ito at tumakbang papalapit sa kanya. Hindi siya umatras at tiningala ito gamit ang matatapang niyang mga tingin. Hindi siya magpapatalo sa mga pambabastos nito. Dahil sa taas nito ay halos mangawit ang kanyang leeg. Tumingin din ito sa kanya at para siyang hinihigop sa lalim ng mga mata nito. Hindi siya makakurap dahil may kung ano umaakit sa kanya na pagmastang muli ang mukha nito. Hindi nakabawas ang pilat nito sa muka dahil mas lalong nadipina ang pagiging lalaki-lalaki ng aura nito at mas naging kaakit-akit sa kanyang paningin. Naglakbay ang tingin niya pababa sa mga labi nito na minsan ring humalik sa kanya. Basang-basa iyon tulad noong gabing pinaranas nito sa kanya ang sarap ng pakikipagtalik. Napalunok si Alana dahil sa init na nagsisimulang mamuo sa kanyang puson. Napamura siya sa kanyang isipan dahil sa pagiging traidor ng kanyang katawan. Imbes na mabastusan sa mga sinasabi nito, ay mas lalong nag-alab ang init na nararamdaman niya sa mga oras na ito. Napaungol siya nang humawak ang maugat at magaspang nitong kamay sa kanyang bewang at idiniin ang sarili sa maliit niyang katawan. Ramdam niya sa kanyang puso ng matigas nitong umbok na mas lalo niyang ikinawala sa sarili. Gusto niyang ikahiya ang sarili dahil sa ikinikilos ng katawan para itong alipin ng mga paghawak ni Sais sa kanyang katawan. I'm here to demand for payment. Inilapit dito ang bibig sa tenga niya. I want you as a payment for your father's death. Doon lamang siya nabalik sa katinuan. Nalalak ang mga matang tumingin siya dito matapos niya itong itulak palayo sa kanya na hindi naman natinag. Payment? Gulat niyang tanong. Yung tulong ba na ginawa mo para sa kaso ng tatay ko tinutukoy mo? Yes. Umaling siya. Hindi. Lahat ng pagkakautang ko sa pamilya mo ay binabayaran ko sa pamamagitan ng pagiging katulong ko dito at pagtulong sa bukid ng walang sweldo. Apilan niya dahil hindi niya gusto na siya ang maging kabayaran. Tapos na niyang ibigay ang sarili niya dito at aksidente man iyon ay sapat na para mabayaran niya iyon. It's useless, Lil Kitan. Sa akin ka may utang at hindi sa pamilya ko o sa pinsan ko. Anong Lil Kitan? Hindi ako pusa. Inis niyang sita dito. Then, you want me to call you Lil Pussy? Sumilay na naman ang mapanganib nitong ngisi na mas lalo niyang ikinagalit. Gago ka! Asik niya. Sensbert, Lil Pussy. Akmang sasampalin niya ito ngunit mabilis nitong nasalag ito at hinila ang braso niya dahilan para mapalapit ang katawan niya sa katawan nito. Huwag mo kong tatawagin Lil Pussy. Tarantado ka. Huwag mo ko idamay sa trip mo sa buhay. Wala na siyang pakaalam kung pinsan ito ng amo niya. Nagpumigla siya pero hindi niya kaya ang lakas nito. Fine. Then I will call you Lil Kitan. And you don't have the right to repine about it. May pinalidad sa boss nito pero hindi siya nagpatalo. Nagpumigla siya upang ilayo ang sarili dito dahil alam niyang hindi makabubuti para sa kanya na madikit dito. Para siyang gasolinang sinisindihan na agad sumisiklab kapag nalalapit dito. Sexual harassment yan. Napatingin siya sa bukana ng kusina at nakita niya doon ang kapatid nitong si Fort na nakasandal. Pero si Sais ay hindi man lang natinag sa pagdating ng kapatid. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak nito sa kanya. It's none of your business, kuya. Bagkus ay sagot nito. Ngumisi lamang ang kapatid at umilim. Bitiwan mo na sa Miss Cruz dahil hinahanap siya ng tatay niya. Matapos ay umalis na ito.
Laking pasasalamat ni Alana na bitawan siya nito pero akala niya tuluyan siyang pakakawalan. Ngunit bumaba ang kamay nito sa bewang niya at hinapit siya. Sinubukan niya itulak ito pero hindi pa rin patinag. Aalis na ako dahil paiinumin ko pa ng gamot ang tatay ko. Seryoso niyang sabi dito na hindi pa rin bumibitaw sa kanya. Tumango sa sais. Okay, sabi nito. Humakbang na siyang paalis pero bago pa man siya tuluyang makalabas ay nagsalita na naman ito. Come back here before midnight. I want you to pay for the interest and I will demand for the capital next time. Itinaas niya ang kamay niya at ipinakita ang gitnang daliri. Imbes na magalit, ay ngumisi ito. Harder, little kitten. Tarantado, hindi na ako babalik. Asik niya. Dahil sa pambabastos nito ay hindi na siya ginaganahang galangin ito bilang amo dahil walang matinong amo na aasta ng ganoon. Nagpaalam siya sa kanyang amo bago tuluyang umalis at puntahan ng kanyang ama. Hindi pa rin nawawala ang simangot sa kanyang mukha dahil sa mga nangyari. Hindi niya akalain na ganoon ito kabastos. Nung una niya itong makausap ay hindi naman ito ganoong kalala. Bakit humahaba yung uso mo? Tanong sa kanya ng ama na nakaakbay sa kanya habang naglalakad silang pauwi. Wala ho ito, itay. Kailan niya? Kung umuuso ka dahil gusto mo lumiit ang bunganga mo. Naku anak, huwag ka na mag-aksaya ng panahon dahil wala na iyang pag-asa. Biro nito. Si tatay talaga. Asit ko nga po itong malaki kong bibig eh. Natigilan siya dahil iba na naman ang naaalala niya sa mga binitawan niyang salita. Yumuko na lamang siya upang itago ang mukhang nagiinit na naman at siguradong namumula. Hanggang sa makarating sila sa bahay ay halo-halo pa rin ang kanyang pakiramdam sa muling pagbabalik ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit napakalakas ng epekto nito sa kanya gayong hindi naman sila nagsama ng matagal. Basta, nagising na lang siya isang araw na palagi na itong nasa isip niya. Mas matutuwa siguro siya kung ang lalaki nakatalik niya noon ay ganoon pa rin ang ugali sa sais na nakikilala niya ngayon. Kala ko bukal sa loob niyang pagtulong. Tulad rin pala siya ng iba na tumutulong dahil may gustong makuha na kapalit. Napapailing na lang siya. Bakit ka naman umiiwas? Hindi mo ba alam na nakakahiya sa totoo mong amo? Imbis na sa malaking bahay ka maglinis, nandito ka sa kwadra kasama ang mga kabayo. Lita niya sa kanya ng kaibigan na tumutulong sa kanya sa paghahakot ng mga dayami para sa kakainin ng mga kabayo. May kaya ito sa buhay. Hindi tulad niya na dukha pero kahit naangat ito sa kanya ay hindi ito maarte. Tulad ngayon, nag-usa itong tulungan siya sa kwadra kahit na hindi naman ito ang lugar para sa kaibigan. Ayokong bumalik sa malaking bahay dahil baka mawala na talaga ako ng respeto sa pinsan ng amo ko. Asik niya, sabay irap dito. Naikwento na rin niya dito na ang lalaki na katalik niya ay si Sais. Halos hambalusin siya nito titakwil dahil bakit hindi niya raw sinabi na gayong noong nakaraan linggo ay napag-usapan nila ito sa dagat. Ang alam lamang nito noon ay interesado siyang makachismis ulit tungkol kay Cobraman, kaya hinihintay niya ang pagbabalik nito. Naku, huwag ako, Alana Cruz, dahil kilalang kilala kita. Hindi pa man tayo nakakapaglakad ay magkasama na tayo. At alam ko yung ipinuputok ng butchi mo. Umiiwas ka kasi alam mong kunting kalabit lang sa'yo luluhod ka. Lulunok at uungol. Magkapareho ang likaw ng bituka natin kaya huwag ako ang dramahan mo ng ganyan. Napangawi siya ng kurutin siya dito sa tagiliran. Napangisi siya at humalukip-kip na tinaasan ito ng kilay. Oo, magkapareho tayo ng likaw ng bituka. Kasi ikaw, lumuluhod ka rin. Lumulunok at umuungol. Tumawa siya ng malakas pagkakita sa namumulan nitong mga pisngi. Hindi lang yun ang kaya kong gawin. Dahil minsan, tumutuwa din ako. Pero at least ako, hindi umiiwas, hindi tulad mo. Ayoko lang naman na bumigay na naman sa kanya. Alam mo naman delikado dahil noon nga na isang gabi lang pinagsaluhan namin, hindi na siya nawala sa isip ko. Paano pa pag nagsaksulit kami? Matapos niyang itambak ang mga binubuhat ay nangihina siyang napaupo doon. Kung kalooban niya lang ang tatanungin ay gustong-gusto niyang bumalik sa malaking bahay para makita ito. Pero matindi ang pagtutol ng kanyang isipan. Unti-unti na niyang tinatanggap ang kakaibang pakiramdam niya para sa lalaki at ayaw niyang mas lumalim pa iyon. Kaya hanggat maaari iiwas siya. Kahit anong iwas mo, kung magkakagusto ka. At kung hindi man niya masuklian yun, edi akitin mo. Ano ba silbi niya malalaki mong suso at yung malinam na mong vulva kung hindi mo magagamit para sa lalaki? Napatingin na lamang siya sa kawalan at hindi na pinansin ang maduming bunganga ng kaibigan.
Nagpatuloy sila sa ginagawa hanggang sa magpaalam na si Valerie na pansamantalang uuwi upang kumuha ng pagkain. May pagkain naman sila ngunit gusto nito ay matikman niya ang mga sosyal na pagkain meron sa bahay nito. Wala namang bago sa kaibigan dahil ganoon talaga ito sa kanya. Kung wala lang ako utang na loob sa pamilya ng amo ko, hindi na ako babalik sa asyenda na to. Pagkausap niya sa mga kabayo habang pinapakain ng mga ito ng dayami. Nagpaalam siya sa kanyang amo na sa kwadra muna maglilinis pansamantala at hindi sa bahay nito. Laking pasasalamat niya dahil hindi ito nag-usisa. Siguro yung ramdam nito ang gumugulo sa isip niya. Abala siya sa trabaho kaya't hindi niya namalayan ang pagdating ni Sais. Pakanta-kanta pa siyang nagpapakain at napatili siya ng may brasong pumulupot sa bewang niya. Nalalaki ang mga matang lumingon siya at akman sasampalin ang pangahas nang makita niya ang gwapo mukha ni Sais. Agad niya ibinaba ang kamay dahil hindi niya maaatim na sampalin ito sa peklat nito sa muka. Napatikhim siya at pasimpleng humakbang palayo dito. Anong ginagawa mo dito? Kitan. Namamaos ang boss nito nakatingin sa kanyang mga mata. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi niya kayang salubungin ang intensidad ng mga titig nito. Wala kang mapapala sa akin dahil wala na ako may bibigay sa'yo. Hindi ako tanga para hindi malaman ang gusto mo mula sa akin. Prangkang tugon niya. Pilit nilalabanan ni Alana ang kiliti sa kanyang puson dahil sa pagtawag nito sa kanya. Ilang araw din niyang hindi ito nakita kaya nagwawala na naman ang sistema niya at nawawala na naman sa ayos ang takbo ng isipan. I want you. Tugon nito. Tumaas ang kilay niya at nakahulukip-kip na humarap dito ngunit mabilis niya rin ibinaba ang mga braso dahil sa paglipat ng tingin nito sa kanyang dibdib na mas lalong lumaki dahil sa pagkakaipit. Kung bored ka, huwag ka dito magpunta dahil wala kang mapapala sa akin. Bakit hindi ka nalang mambabae tulad noon? Parang may pait siyang nalasahan sa pagkakasabi ng huling mga kataga. Ngumisi si Sais habang matamang nakatitig pa rin sa kanya. Alam mo na nang bababae ako? Buong bayan, alam yan. Pairap na sagot niya. Well, that's true. Humakbang itong papalapit na mas lalo niyang ikinataranta pero hindi niya ipinahalata. Tinalikuran na niya ito bago pa man siya ipagkanulo ng sarili niyang damdamin at katawan. Kanina pa siya nagiinit sa simpleng pagbato nito ng mga salita. Hindi na kita gagalangin tulad ng paggalang ko sa totoo kong amo. Dahil tama ka naman, hindi naman ikaw nagpapasahod sa akin. Pinulot niya ang iba pang dayami pero sa kanyang pagtuwad ay nakahanap ng pagkakataon sa Sais na malayang mahawakan ng kanyang pangupo. I love them. Nakangising sabi nito. Mas lalo siya nagiinit dahil sa pagnanasang nakita niya sa mga mata nito. Nag-aapoy iyon at ramdam na ramdam niya rin ang init na nagmumula sa katawan nito. Langya, isa na lang talaga. Masasagad ng pasensya ko sa'yo. Gaano kasagad, Lil Kitan? Can you demonstrate it in front of me? Alam niya na hikipaglaro lamang ito pero ang tanga-tanga niya dahil gustong-gusto ng katawan niya ang bawat pagdampi ng balat nito sa kanya. Huwag akong paglaruan mo dahil hindi mo gugustuhin kapag nakita mo kung gaano kapangit ang ugat. Bago pa man matapos ang sasabihin niya, ay nilamukos na nito ng halik ang kanyang mga labi. Napaawang iyon dahil sa sobrang gulat at kinuha iyong pagkakataon ni Sais upang mas palalimin pa ang paghalik sa kanya. Sabik na sabik sa Sais sa mga labi nito na palaging dumadalaw sa kanyang panaginip. Kung minsan ay hindi siya pinapatulog sa gabi kapag hindi ito nakikita. Pinagpapalo siya nito sa braso na dahilan para mahigpit niyang hawakan ang mga kamay nito. Ang malambot nitong balat ay naghahatid ng init sa kanyang katawan. Nakakaadik ang amoy ng dalaga at parang ipinagbabawal na gamot na maliman ay gustong-gusto niyang angkinin. Halos mawala siya sa sariling isip pagkarinig sa sexy nitong ungol. Napaungol din sa Sais nang magsimula itong sumabay sa bawat galaw ng kanyang mga labi. You taste so sweet. Paus niyang bulong. He's fantasizing every bit of her body. He's being addicted in her scent and moan. He can't help but to bite her neck. Ang pagnanasang nakikita niya sa maganda nitong mukha ay mas lalong nagpapawala sa kanyang sistema. Tulala lamang si Alana habang nakatingin sa paghampas ng alon sa buhanginan. Ang pagdampi ng hangin sa kanyang balat ay nagbibigay ginhawa sa kanya kahit papaano. Sumasakit na ang ulo niya kakaisip kung saan siya kukuha ng pambili ng gamot ng kanyang ama at pagkain nila.
Dahil sa kalandian niya ay ayaw na niyang bumalik sa malaking bahay at ilang araw na din siyang tumigil sa pagtanggap ng pera sa kanyang amo. Gusto niyang totoong bayaran ang mga naitulong ng mga ito. Kahit buong buhay siya magtrabaho sa bukid, wag lang niyang makasama sa iisang bubong sa sais. Kahit naman sa bukid ka magtrabaho, dahil talagang maharot ka. Pati kwadra nga'y pinatos niyo. O cry niya sa sarili. Napapahilamos na lamang siya ng mukha kapag naaalala ang naging pagtatalik nila sa kwadra. Muntik na silang maabutan sa akto ng kanyang kaibigan pero kahit hindi nito nakita ang totoo nilang ginawa, alam niya agad ang iniisip nito. Nasabon siya nito pero lagi naman siyang iniintindi. Pilit niyang isinasantabi ang tungkol kay Sais dahil mas problema niya ngayon ang kakainin nila ng ama. Bakit nakasamangot ang pinakamagandang magbubukid ng Asyenda, Miller? Napatingin siya sa gilid ng kubong kanyang kinaupan. Kubo yun sa tabing dagat na walang dingding at tanging bubong lang. Mga haligi at mahabang upo ang kahoy lamang. Tambayan nila ng kaibigan. Anong ginagawa mo dito, kalbo? Natatawan tanong niya sa lalaking umistorbo sa kanyang pag-iisip. Semi-kalbong gupit ko pero hindi ako kalbo. Sagot nito. Lumapit ito sa kanya at umupo sa katapat na upuan mula sa kanyang kinaupan. Kalbo pa rin yun. Bilog na bilog ang ulo mo eh. Natawa ito at muling tumingin sa kanya. Matamlay ka ata ngayon. Wala ba kayong masagap na chismis ng kaibigan mo? Napangisi siya dahil alam niyang may gusto ito sa kaibigan. Agusino Mandarigma, yun ang pangalan nito. Isa sa mga trabahador ng Asyenda na may lihim na pagtingin sa kaibigan niya. Pero hindi magawang pumorma dahil sa pagkataklasan ng kanyang kaibigan. Ikaw, bakit ka nandito? Gusto mo sumagap ng chismis tungkol kay Valley, ano? May pangaasar sa boss niya dahilan para mag-iwas ito ng tingin habang napapakamot sa ulo. Hindi no, napadaan lang ako at nakita kita kaya lumapit ako. Katwiran nito. Kung pautangin mo ako, ilalakad kita sa kaibigan ko. Mas lalo siyang napangisi dahil namula mukha nito at nanlaki ang mga mata. Pero ang problema mo? Pag-iwas dito sa usapan. Napabuntong hininga siya at napatingin na naman sa dagat. Palagi naman pera ang problema ng tulad kong dukha. Hindi ka pa ba sumusweldo? Swelduhan kahapon sa Asyenda, di ba? Oo, pero malaking utang ko eh. Pagsisinungaling niya pero ang totoo ay ayaw na talaga niyang tumanggap ng sweldo para mabawasan ang utang niya. Hindi naman naniningil sa Sir Leo pero naiintindihan ko nahihiya ka kapag ganoon. Tango lamang ang isinagot niya. Bakit hindi mo subukan maghanap ng trabaho sa bayan? Part-time job, kumbaga. Hindi ba't hindi naman ubos ang oras mo sa pagpapakain ng mga kabayo at pagpapagatas ng mga baka? Bigla siyang napatitig dito dahil sa question nito. Napaisip siya kung kakayanin nga ba ng oras niya kung maghahanap siya ng trabaho. Pero muling bumagsak ang balikat pagkaalala sa ama. Hindi pala ako pwede magtrabaho sa bayan kasi walang magbabantay kay tatay. Anya. Nakakaintindi itong tumango. Di sa Asyenda na lang. Kaso, baka hindi ka na rin siguro makabalik sa malaking bahay dahil nagdagdag na naman sila ng mga katulong. Hindi na siya nagtaka kung bakit alam nito ang trabaho niya dahil hindi naman iyon lihim sa buong Asyenda. Alam na lahat ang utang na loob niya sa amo. Kailan pa? Kurot doon tanong niya. Ngayon lang. Ang pagkakarinig ko, personal me de boss Sais ang isa. At ang dalawa ay katulong sa mga gawaing bahay. Napamura siya sa sarili dahil sa panibughong dumagsa sa kanyang kalooban. Iba't ibang hindi kaaya-ayang imahe ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Paano kung magustuhan niya sa isang personal maid dito? Paano kung mabuhayan ito at gawing sex partner ang maid dito? Naikuyom niya ang kamao dahil sa inis pero hindi iyon ipinahalata sa kausap. Gusto niyang pagsisihan ng pagtanggi sa offer na maging personal maid dito. Pero mabuti na rin siguro iyon para mabaling sa ibang atensyon niya. Naiiling siyang nagpaalam sa kausap na uuwi na dahil malapit na ang dapit hapon at kailangan na niyang pakainin ng ama. Habang naglalakad ay nakatingin siya sa bawat paghakbang kaya hindi niya napaghandaan ang biglang paghila sa kanya ng kung sino. Napatili siya sa sobrang gulat at agad na nilingon ang pangahas. Bigla siyang kubalma at napaismid nang makitang sa Sais iyon. Nakasando lamang ito ng kulay gray at cargo short. Nakatsinelas at ball cap. Bakit ba nangihila ka? Hindi na naman niya mapigilan na pasadahan ang tingin ng peklat nito sa muka, pababa sa leeg.
Tanong niya pa rin sa isipan kung ano nangyari dito matapos nitong umalis sa asyenda at bumalik sa syudad. Namulsa ito at seryosong tumingin sa kanyang muka. Are you hiding from me, Lil Kitten? Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit naman kita pagtataguan? Nakatitig lamang ito sa mukha niya na ilang segundo bago naiiling na may kinuha sa bulsa at iniabot sa kanya. Ano to? Card. Kumunot ang kanyang noo pagkakita sa tatak nito. Anin ko to? Stop asking. Just use it if you want to. Tadalukuran na siya nito. I'm not glad seeing you talking with other guy. May diin ang bawat salita nito pero hindi siya natinag. Paki ko, wag mo ko sinasabihan ng ganyan dahil hindi kita jowa, no? Asik niya. Napapahilod sa noo itong muling humarap sa kanya. Don't test my patience, Lil Kitten, or I will impregnate you right here, right now. Naikuyom niya mga kamao dahil sa sobrang inis niya dito. Umurong ang dila niya dahil alam niyang kaya nitong gawin ang gusto nito, lalo't marupok siya sa mga hawak nito, pero hindi siya magpapatalo. Subukan mong pahiyain ako. Hindi mo na ako makikita sa lugar na ito kahit kailan. Pasensya kung subukan mo, para hindi mo na makita kahit na anino ko. Napangisi siya na makita niyang natigilan nito. She will never be controlled by him, kahit nang sabing napakalandi niya kapag nalalapit dito. If she can't resist her lust towards him, then she will use his to resist being controlled by him. Let's go. Ayan ito. Anong let's go? Hindi ako sasama sa'yo. Ito ng credit card mo. Ibinalik niya sa bulsa nito ang card na ibinibigay nito. Hindi ako pulubi para limusan mo at lalong hindi ako pokpok para tumanggap ng pera mula sa'yo. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito at malalaki ang mga hakbang para umuwi. You will come with me? Or else? I don't care. Sigaw niya sa sobrang inis. Bigla din siyang nahiya dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao at kahit hindi ito ang mismong amo niya, ay dapat pa rin niya itong galangin bilang pinsan nito. Kumikibot-kibot ang kanyang bibig sa sobrang pagkaimbyar na sa pagmamando nito sa kanya. He's being bossy, and it irritates her more. Ayaw na ayaw niya sa lalaking kumakaasta ay parang pati paghinga niya ay pag-aari nito. Mas lalong humahaba ang sungay niya kapag pinaghihigpitan. At anong pakaalam nito sa buhay niya? Nagsak sila ng 2 beses oo pero hindi ibig sabihin noon na pag-aari na siya nito. I will fire you. Pagbabanta nito kaya natigilan siya. Hindi ikaw ang amo ko. Sagot niya. I have my ways, Lil Kitten. I will buy Leo's asyenda if I want to. So don't be stubborn and come with me. Tumaas ang kilay niya. I have no choice but to shut your pretty mouth, Lil Kitten. Sa bilis ng galaw nito ay hindi niya napaghandaan ang pagdampi ng mga labi nito sa kanya. Kinagat-kagat nito ang mga labi niya kaya hindi siya makasigaw. Sinikap niya magpumiglas pero mabilis din siyang nabuhat nito. Hanggang sa may sakay siya nito sa Mercedes-Benz nitong sasakyan ay panay-panay ng pagpupumiglas niya. Pinagsusuntok niya ito sa sobrang inis. Nagkagulo-gulo ang kanyang buhok pati na ang suot na t-shirt. San mo ba ko dadalhin? He just shrugged up and leaned towards her to fasten her seatbelt. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang irap-irapan nito at magsalita ng kung ano-ano para ma-offend ito at pababain siya. Pero tila bingi ito sa lahat ng pasaring niya. Nakarating sila sa bayan na nakasimangot pa rin ang mukha niya at kapag kinakausap siya ni Six, ay hindi siya umiimik. Bumaba ito pero siya nanatili lang sa loob ng sasakyan. Bumukas ang pinto sa harap niya. Walang sabi-sabi siya nitong pinangkong pababa. Halos lahat ng tao ay sa kanila ang tingin pero wala siyang hiyang maramdaman dahil walang hiya naman talaga siya. Napapangisi siya kapag tumitingin sa kanya ang mga lalaki mula ulo hanggang paa. Naka-t-shirt at short lang siya at alam niyang lantad na lantad ang mahaba niyang legs. Buy whatever you want, Lil Kitten. Napatingin siya kay Sais dahil sa mga sinabi nito. Patingin-tingin ito sa paligid pagkarating nila sa palengke at mga tiyangge na bilihan ng mga damit. Don't worry. We will buy your branded clothes and bags if we visit foreign countries. What do you want? Chanel? Louis Vuitton? Gucci? Prada? Just tell me what you want. I will buy it for you. Nakatunga nga lamang siya dito habang panay ang pagbanggit ng mga nakakalulang brand ng mga pangarap niya mga gamit. Napatikim siya upang maisara ang nakaawang na bibig. Ano bang trip ng lalaking ito? Kahit na inis ay hindi niya pa rin mapigilan na makaramdam ng mainit na haplos sa kanyang kalooban dahil nakikita niyang may pakialam ito sa kanya.
Napatitig lamang siya sa gwapo nito mukha at hindi umiwas kahit noong bumaling ito at nagkasalubong ang kanilang mga tingin. What? Ayaw mo sa hindi branded? Hindi siya nakasagot dahil sa pagwala na naman ang kanyang puso. Fine. Magpapabili na lang ako kay Kuya Fort ng mga brand na gusto mo. Don't you wear makeups? Umiling siya at natatawang napabaling sa mga paninda sa paligid. Dito pa lang ay masaya na siya. Hindi ko kailangan ng mga branded na gamit. Bakit alam mo mga brand na iyon? Tumaas ang kilay niya dito. My mom and sister-in-laws always talks about branded bags, jewelries and makeups. So yeah, I knew about them. Cause sometimes I brought it for them. Hindi naman yan ang mga kailangan ko. Kung gusto mo talagang bilhan ako, ibili mo ako ng pagkain tapos medicines. Bumakas ang pag-aalala sa mukha nito dahil sa huli niyang sinabi. Are you sick? Ngumiti siya at umiling. No. Kailangan lang na vitamins ng tatay ko at gatas na rin. Hindi naman pala ito totoong masama tulad nung muli nitong pagbalik dito. Remember? Siya ang tumulong sa tatay mo. So meaning from the start, hindi naman talaga siya masama. Bulong niya sa sarili. Okay. Hinawakan nito ang kanyang kamay at walang arte itong pumasok sa mabaho at maduming palengke ng kanilang bayan. Hindi niya mapigilan na mapatingin sa magkahawak nilang kamay at sa pagdaloy ng nakasisiyang kuryente sa kanyang katawan. Malinis na malinis sa mga kuko nito at moreno ang balat. Suot nito ang relo nitong nakita niya dati sa hotel. By the way, how's that? Tanong nito habang nakikipagtawaran siya sa tindera ng bangus. Dad? Sinong dad? Your father. Simpleng sagot nito. Halos masamit siya sa sarili niyang laway at nalalaki ang mga matang napatingin dito. Nakadrugs ka ba? Kailan mo pa naging tatay ang tatay ko? Pero hindi niya mapigilan ang pagsilay ng kanyang ngiti. Since we had our first night. Hubalik ito sa kanyang noo bago ito makipag-usap sa tindera na ayaw siyang tawaran. Nababaliw na siguro siya dahil hindi na mawala-wala ang ngiting nasa mga labi niya. Sabay silang namimili at tumatawad. Kahit na sinasabi nitong ayos ng unang presyong binibigay ng mga nagtitinda, ay nagpupumilit siyang tumawad kasi nanghihinayang siya sa pera. Nahihiyaman siyang tumanggap mula dito dahil muli na namang madadagdagan ng utang na loob niya ay pinili niya maging praktikal para sa kakainin ng tatay niya.